Hi mga ka-farm, green uli si Miss Market at umangat na siya above MA20. Tingnan natin kung gagawa na siya ng higher high tomorrow. Check natin ang mga nag-breakout sa picks natin kanina at tingnan na din natin ang top 5 picks natin para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan po natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura nya. Pakihanap na lang po sa ating tutorial, playlist. And explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano inilalagay sa isang spreadsheet ang mga na-screen nating stocks. Check natin si Miss Market. Ayun guys, screen uli siya kanina. So makikita nyo dito, monti ka na siyang gumawa ng bagong higher high. Ang high nito is 66.53. So 66.51 siya ngayon. So monti ka niya nang ma-break to. Konti na lang. So, pag ganito guys, index ang pinag-uusapan natin. Ang tinitingnan ko dito yung high niya, hindi yung body. So, itong high nito, 66.53. Ito, 66.51. So, hindi pa niya nabe-break tong high dito. So, tingnan natin bukas, pag umangat pa siya dito ng konti, bagong higher high nito ni Miss Market. Kahapon nga, tinignan natin to, confirm na yung kanyang higher lows. Ito na lang hinihintay natin. Kasi sa pangkagandahan dito sa ating index, yung ginawa niya, umangat na siya dun sa MA20. Sana yan ay mag-support. Maganda yung pinapakita sa atin ni Miss Market ngayon. Sana magdire-diretso siya. Okay? Check na natin yung ating mga nag-breakout kanina, si ACN tsaka si BSC. So pareho tong swing trade. Check natin si ACN. Timpla natin kay ACN, nag-breakout na siya dun sa kanyang small box. So, si ACN, breakout level niya 7.50. Bibili tayo after niya mag-breakout 7.51. TP niya, itong area dito, ilan yung tinamaang candles yan, ilan yung nag-react, ilan yung TP natin, 8.13, possible gain, 7.85%. Ratos natin, hindi natin babaguhin kasi 2% lang naman inangat nito. So, ito yung ating maximum na pwedeng ikat, 4%, 7.28. Kung bumili ka dito sa sa entry natin na 7.51. 7.28 yung ating 4% cut loss. Pero, ang isang option nyo dito, pwedeng pagbalik nitong price nito, kung mababa yung price ni ACN dito sa loob ng Darvas box, so invalidated yung breakout niya, so pwede na kayo magbenta kasi bumalik siya dun sa breakout level niya. So, yun yung mga option nyo. Volume niya kanina, above average. RSI niya, 65. So, kung bumili ka kanina dito, dapat small allocation lang kasi maliit lang yung kanyang RSI. Hindi na meet yung ating criteria na above 70 yung RSI dapat. Okay, yan si ACN. Sunod natin si BSC. Si BSC na trade po to. Timplan natin kay BSC. Breakout level natin, 0.99. Bibili tayo after niya mag-breakout, 1.00. Possible TP natin, itong area na to. So, nag-react yung mga candles dyan. Ginawa na lang resistance. So, yun na din yung ating TP. Possible TP, 1.22. Possible gain, 22.8%.
Tapos natin, babaguhin na natin to guys. Current price niya 1.04. So lang yung BSC natin guys Ano lang. BSC. Current price niya 1.04. Cut-loss natin is 1. So dito sa ating breakout, dito sa ating buy area. Ito na yung ating stop. Mukhang may continuation pa to si BSC. Pero check nyo din itong mga mga resistance niya. Actually, nandun siya sa isang resistance siya ngayon, 1.04. And then, pag umangat dito, ito yung isa pa, 1.13. Yan yung mga tinitingnan ko resistances. Pag nakakita ka ng weakness dyan, pwede ka na magbenta. Volume niya kanina, above average. RSI niya, 58.69. So, small allocation lang tayo kay B. Kasi maliit pa yung RSI niya. Yan si BSC. Sorry guys. Nandito ako dito. So, ito yung BSC natin. Next natin, yung ating top 5 picks para bukas April 8, Thursday. Si LAND, GMA7, si PES, si LI, tsaka si B. Check natin si LAND. So, si LAND, momentum play. Kasi pag nag-consolidate to sila, medyo malaki yung bagsak So ito kahapon 13% yung binagsak niya. Kanina nag-gain siya ng 8%. Pero ito yung magiging plan natin. So nag-hold naman yung 70 niya, RSI 70. So okay pa. Tapos may volume. Gawa natin ng box si LAND. Silan pala guys, all time high to. So naka all time high si LAND ngayon. Tingnan natin kung meron pa siyang lakas. Ang percent pa ba to? 8%. So ito yung ating initial TP. Sa taas niya. Okay, ito yung breakout level natin. 2.91, bibili tayo after niya mag-breakout, 2.92. Possible TP natin, itong taas itong candle na to, 3.16. So, ang ginagawa natin dito guys, hindi tayo nagbebenta ng buo. Portion lang yung binibenta natin pag na-hit yung TP. Tapos tingnan natin yung matitira nating position kung hanggang saan naabot. Baka tumaas pa tong price ni LAND. Kasi LAND naka blue skies na to. Pag nag-breakout dito sa 3.17, all time high na uli siya. Tingnan natin kung may play pa to si LAND. Ang ating cut loss dito kay LAND, bibili tayo ng 2.92. Yan, 2.92. $2.83. % cut loss natin. Volume niya kanina, above average. RSI niya, ayun nga, nag-hold sa above 70 yung RSI natin. Tingnan natin kung magbe-breakout si LAND dito bukas sa ating Darvas box. And then may volume, pwede tayong bumili pa.
Okay, yan sila. Momentum play. Next natin. GMA 7. Tagal mag-consolidate yung GMA 7 ah. So, yun pa din ang plan natin kay GMA 7. Breakout level natin, 8.96. Bibili tayo after niya mag-breakout, 8.97. TP niya, 9.61. Saan natin yan nakuha? Medyo malayo-layo to guys. So, dito sa ilalim ng mga candles dito. Possible TP natin, 8.50. Possible TP natin, 9.61. Possible gain, 7.13. Volume kanina ni GMA 7. Mukhang below average guys. Hindi ko makita na nakaharang tong dividend niya. And then, yung kanyang RSI, nag-hold naman above 70. So, tingnan natin kung mag-breakout GMA 7 dito sa Darvas box niya and may volume, pwede tayong mag-full allocation kasi mataas na yung RSI din niya. Kung napagkukuha nyo pala to guys, no? GMA 7, laki na ng gain nyo, 14% tong una. Yung price niya ngayon, 18%. Kung silan kanina pala kung nakuha nyo yung breakout natin doon. Ito medyo malaki-laki. Kuha nyo yung breakout dito sa ating unang box. Umabot kayo ng price dito sa taas. 100%. 92% dapat kayo ngayon guys. Maganda talaga binibili yung breakout. Kahit yung pangit yung market. Kasi hindi natin alam kung magiging outlier yung mga nag-breakout eh. Okay? Next natin, sa top 5 picks natin, si PES, momentum din. Ang ganda ni PES. Si PES naman guys, multi-year high. Basag niya na to. Ito yung another multi-year high niya. And then ito na yung all-time high niya. According dito sa chart ha. Parang may nagsasabi yata hindi ito yung all-time high niya eh. Pero dito sa chart, ito yung nakikita nating all-time high. So maganda yung pinapakita ni PES. Ito yung box niya. Yung unang box. Breakout na dyan. Tapos ngayon nakahiga siya dun sa support. Ang magiging breakout level naman natin dito, itong candle na to. Dito sa mga ganitong trades sa consolidation sa high, medyo mahirap gumawa ng box guys. Kasi konti pa lang yung candle. Pero ito, try natin gumawa. Ang breakout level niya, 0.77. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.78. Okay, try natin to. 0.84 ang ating possible TP. Yung multi-year high niya pa. 8%. Possible TP natin. 0.84. So, ito yung kanyang multi-year high bago mag all-time high. Check natin ulit guys ha. Para makita nyo. Ito, makikita nyo to. Ito yung all-time high niya. Pero ito, dadaanan niya muna to. 0.84. So, yun yung kinuha nating possible TP natin. So, pwede naman kayo hindi magbenta dyan. Yung possible TP natin, hindi naman tayo nagbibenta talaga lahat. Pinaparade pa natin yung ibang position natin. Kung tataas pa yung stock. Ang ating cut loss dito kay PES, kung bibili tayo ng 0.78,
0.75. Yung current price niya. %4 cut loss. Kanina maganda yung volume niya. RSI nasa parabolic level na din. Bantayan natin si PES. Next natin, CLI. So guys, kung magtataka kayo, ba't nandito si CLI tsaka si B? Kasi kaka-breakout niya lang, di ba, doon sa ating swing trade. Pwede na mag-transition kasi ito sa sa breakout play. Kasi ito, nag-breakout siya dito. Kung hindi ka nakabili dito sa breakout niya dito sa small box, sa ating Farm Boss swing box, pwede ka mag-participate kung mabi-breakout niya tong taas ng ating big box. Okay. Gawin natin tong Darbas box, tong big box niya, isang box na lang. So, ang breakout level natin dito, itong red candle na to. Ito yung dati nating TP area kung swing trade tayo. Pero ngayon, breakout level na siya. 6.22. So, tinry niya na mag-breakout dyan kanina. Pero na-reject siya. So, yan yung ating breakout level. Kung malakas yung resistance, na-reject kanina. So, buy tayo after niya mag-breakout. $6.23. CLI, alam ko all-time high ito CLI eh. Maganda na ngayon natin guys, puro ang dami natin nakikita nag all-time high. So, all-time high nga to si CLI. So, ito yung breakout level natin. Meron pa siya ditong resistance. Yung all-time high niya, ilang percent na lang yan. So, 4%. Pero hindi yan yung kukuhain nating TP area, yung target TP natin. Kukuhain natin dun sa ating trade plan calculator. Itong area na to, itong all-time high niya, take note lang natin kasi baka mauntog siya dyan eh. So, tingnan muna natin yung ating trade plan calculator. 6.23 tayo bibili. CLI. 6.23. So, ang 10% nito, 6.94. Ito yun na yung ating initial TP. Possible TP natin 6.94. Pag umabot dyan yung price ni CLI, pwede kayong magbenta ng portion ng position nyo. Tapos ang ating cut loss, uli natin yung ating trade plan calculator, 6.02 or 6.04. 6.04. Ito yung ating 4% cut loss. Volume kanina na CLI above average, RSI niya nag 70 na. So, hinihintay na lang natin mag-breakout to. Kung mag-breakout to bukas, with volume, pwede tayong bumili ng full allocation. Or, pwede kayong mag 50% dito. 50% ng regular allocation nyo, tapos hintayin nyo na lang mag-breakout dito yung price ni CLI bago kayo bumili uli ng another 50%. So, pwede din ganun guys. Okay, yan si CLI. So, from swing trade, nag-transition na siya sa ating breakout play. Next natin, si B, ganun din. So,
Bakit siya nagta-transition sa breakout play? Kasi yung price nila malapit na dun sa ating breakout level. Itong swing trade natin, pwedeng preparation nyo lang sa breakout play eh. Pwede kayong bumili dito, swing trade, dito sa ating Farm Boss Swing Box. Pag nag-breakout dyan, pwede kayong bumili. And then, pag nag-breakout uli dito sa price dito, pwede kayong bumili uli nung nandagdag do sa position nyo. Gawin natin si B ng bagong swing box or bagong Darvas box. So, ito na yung ating reference. Hindi nakasama to. Kasi ito yung reference candle natin. Tsaka itong ilalim na itong candle na to. Breakout level natin 0.0950. Bibili tayo 0.0960. Possible TP natin dito kay B. Kuhain natin tong pick ng candle na yan. Possible gain 8%, 9%. Possible TP natin 10.40. Zero, 10.40. Cut loss natin kay B. Bibili tayong 9. Check nga natin ito guys ah. So 960. Nagkaroon ng 9 sa dulo. Okay. Kung 0.0960 bili natin. 0.0960. 0.0930. Yung ating 4% cut loss. Volume kanina ni B, below average. Itong si B, paghapon lang gumagalaw. So, unchanged pala siya kanina. Pero nung maga siguro hanggang 12 o'clock, ay naka-red yata itong candle na to. Pero nung pagdating ng EOD, merong nagtutulak sa kanya pataas. So, small lang yung volume ni B kanina. RSI niya nasa 63.10. So, gumaganda na yung ating mga chinecheck na mga stocks guys. Kasi puro breakout play na yata itong ginawa natin. Itong huling-huli natin si B, nasa 60 na yung kanyang RSI. So, pwede na tayong bumalik doon sa ating screening na RSI dapat is greater than 60. So, yun sa screener yun guys para ma-screen natin yung mga papunta ng 70. Okay, yan si B. Yan yung ating top 5 picks para bukas, April 8, Thursday. So guys, good luck bukas. Ayan, puro breakout na. Gumaganda yung ating index or ang ating merkado. FYIO stocks, PHN. Quick lang, tingnan natin itong mga FYIO stocks. So, ilang araw na nagko-consolidate dito si PHN. Ito yung una niyang consolidation, March 9. So, 1 month. And then, may momentum pa siya kasi nag-stay yung kanyang RSI above 80. So, ingat na din dito. Pero meron siyang RSI wall dito na 94. Umabot ng 94 yung RSI niya dito. So, malayo-layo pa kung ito yung pagbabatayan natin kasi nasa 86 pa lang yung RSI niya. Babantayan natin to pagka umabot ulit ng 94 yung RSI niya, baka mauntog doon. Kagandahan pa dito, nagko-consolidate siya dito sa box na to. At ilang araw na din siya dun sa taas nung DB50 natin. So, parang 1 week na din yata siya dito sa taas. So, yung gusto natin, tumatagal siya dito sa taas ng DB50. Then, pag nag-breakout yan, medyo mahaba pa yung kanyang consolidation, mas maganda. Mas malakas yung breakout.
Okay, yan. Si PHN, babantayan natin. Medyo mataas na din pala yung ni-run up nito. Pag ganito guys, ingat-ingat and practice nyo yung inyong cut loss. Huwag tayong aasa. Kunyari, nag-breakdown siya dun sa ating sinet na cut loss. Dapat, benta na talaga. Pag ganitong mga stocks na mataas na yung ginagalaw, mahirap na din magtiwala na dire-diretso pa siya. So, pagka satisfied na kayo sa inyong gain, pwede na kayo magbenta. And pag na-hit yung cut loss nyo, cut talaga dapat. Okay, yan si PHN. Ariet. So, pangalawang araw ni Ariet sa ating FYIO stocks, yung for your eyes only stocks natin. All time high kasi to si Ariet eh. Kanina, gain siya ng 0.14%. Ang all time high niya, 35.00. So, medyo malapit-lapit na siya dyan. 0.05 na lang. Ando na siya sa kanyang all time high. At kung mabibreak yan, pwede tayong bumili. Paalala lang, itong si Ariet, mabagal tong gumalaw. Itong mga malalaking candle niya, 2% lang to. 2%, 2%. Puro to 2%. Pero, pag collective naman, kunyari, ayan, itong mga lahat ng candle na yan, after niya mag-breakout, medyo okay din. Maghintay ka lang ng siguro ng 2 linggo, 3 linggo. Bago ka maka 16%. Yan si Ariet. Next natin, si Dabin. So, ito, binabantayan ko to guys. Baka gumagawa siya ng structure niya. Tanggalin muna natin itong plan natin kay... Gandaan dito kay Dabin. Nag-bounce siya around RSI. Nung pagka-dip niya sa RSI 30, nag-bounce na siya. Umabot pa siya ng 29.18 na RSI. So, nag-bounce siya doon. Medyo mataas na din yung ginain nito from that area. 44%. Pero ang gusto ko naman dito kay Dabin, nag-breakout na siya doon sa kanyang MA20. Ang kagandahan pa niyan, MA20 niya pababa. Pag pababa yung MA, tas na break niya, good indicator siya. Pero ang breakout level natin dito, pwede na siyang gawa ng box eh. So, body to body. Ito yung breakout level natin, itong candle na to. 3.30. So, yung price niya, nasa 3.29 na. Tingnan natin kung mabibreak niya kaagad yan sa umaga. Possible TP natin dito. Pwedeng itong body na itong candle na to. Or pwedeng itong wick din. Possible gain natin dyan. 15% pa guys. Pwede pa kayo mag-trail follow dito kung magdadire-diretso siya eh. Pag maganda na yung ating market, kung talagang maganda na yung market natin, pwede kayo mag-trail follow na dito. And then, ang gagawin nyo na lang reference, itong MA20, itong kulay green, pag nag-breakdown siya uli dun. Yun yung trail follow natin. Example, ito si green, at itong green na MA na to. Pag tumaas siya dun, then tumaas din yung price. Pagka bumagsak yung price ng stock dun sa MA20, pwedeng ito yung cut nyo. Kung magka-trail follow kayo Kasi ito pwede kayong bumili dito after niya mag-breakout. And then bili uli kayo dito sa breakout dito sa resistance na to. And then kung may mabibreak siya ditong MAs, pwede pa uling magdagdag. Yan na yung ating mga FYIO stocks. For your eyes only stocks. Tingnan natin, bantayan natin to. Especially to si Dabin. Mukhang ripe na siya sa reversal. Okay guys, quote na tayo.
Excellence is the gradual result of always striving to do better. Sabi ni Coach Pat. Yan guys, connected din to sa quote natin kahapon. How to achieve excellence? By trying to improve in every trade. So make every trade count. Focus tayo guys on improving our system. Huwag muna tayo mag-focus sa pagpapadami ng pera. Yan yung isa sa mga dahilan sa ating mga pagkapomo. So kung palagi iniisip mo, kailangan masakyan mo yung mga nagtataas ang stock kasi kikita ka na malaki. Hindi nakakatulong sa pag-improve ng system mo. Dapat, improve mo muna yung system mo. Yung kayamanan, darating yan pag maayos na yung system mo for trading. Focus muna sa process. Improve the process, improve your system, improve sa trading psychology. Pag okay na yung tatlo, magiging parang ATM mo na yung stock market. Sana may natutunan kayo today guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ng ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.